What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon para lang ako nasa perya. Pasok! Hello po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kala Ferdinand Tinio, Chris Tasalonia and family ng Rizal, Lydia Manuel at Eda Rubin. Maraming salamat po sa patuloy at pananatili sa inyong pagsuporta sa mga TBJ Defender. So eto na, asimulan na po natin ang balitaan at pag-usapan natin itong binahagi po ng TBJ na page na picture nila Ellen at Brad para po ipaalala sa ating lahat na ang squad po ni Brad ay makikilala po natin mamaya. Sino-sino kaya ang mga tropang ito na mga pogi daw? Naku, abangan natin yan kasi exciting po ang mga mangyayari mamaya. Siguradong mayayanig na naman ang buong kalupaan ng ating bansa. Trending na naman ang ganap sa EAT. So ilalampasan na naman po ng EAT ang mga kalaban nitong show mapa online at TV rating. So 11:30 pa lang po, tumutok na tayo mamaya sa EAT. Samantalang pag-usapan naman natin itong pumutok na balita po mula po sa isang article patungkol po sa GMA Network at sa kita po nito. So ano ba yung nangyayari po sa income ng GMA Network, no? Simula po nang umalis ang TBJ sa kanilang poder. So meron po tayong nakalap at ito po ay medyo seryosong usapin, ano? Bumagsak po ang kita or income ng GMA Network. So basahin po natin ang nilalaman ng isang article. Sabi dito sa headline, anyari, GMA patok sa ratings, bumagsak pa ang kita. So kita naman natin sa mga ratings, no, na nilalabas po ng NUTAM na kung saan mataas po yung mga ratings, no, na pinapakita po nila doon. Pero sa kabila po pala ng mga ratings na matataas na yon ay bagsak po pala ang income ng GMA Network. So ano po ang explanation nila dito? Mamaya malalaman niyo po yan. So ayon dito, bumagsak ng 52% ang tinubo ng GMA Network sa unang siyam na buwan ng 2023, kahit pa nangunguna na ito sa ratings. Ayon sa disclosure ng TV Network sa Philippine Stock Exchange or PSE, 2.5 billion na lamang ang tinubo ng GMA mula po Enero hanggang September ngayong taon dahil bumagsak ang kita nito sa advertising. Nasa 12.7 billion na lamang ang iniulat na advertising revenue ng GMA ngayong taon na mas mababa ng 20% kumpara sa kinita nito sa parehong panahon noong 2022. Paliwanag po ng kumpanya, nagwawas ng gasto sa mga advertisers daw dahil humihina po ang paggastos sa mga consumer sanhi ng inflation at mahal na interest rates. Ang tinatawag na consumer spending ang pangunahing pagpapagulo or nagpapagulo sa ekonomiya ng isang bansa at ang kumpanyang produkto ay fast-moving consumer goods, ang advertising clients ng network. Ayon pa dito, mas malaki rin kasi ang kinita daw ng network sa advertising noong 2022 dahil sa national election at maraming politikong nagpatakbo ng patalastas sa telebisyon. Pinakamalaki ang So, ito ang nangyayari. No, parang may dumidikit na sumpa din sa inyo.
Ayan ang hirap, no? Nagsimula, ito sa akin lang, sa akin lang. Nagsimula ito, no? Kahit sabihin natin na may mga ganyan na pangyayaring nagiging problema, kaya medyo nalulugi. O ganto, ganyan. Konti lang ang pumapasok. Kasi, simula nung, di ba, nung umalis ang TBJ sa kanila. Di ba? Doon na lumitaw lahat ng mga problema nila. Na matagal na hindi naman dati lumalabas ng ganon. Di ba, parang ang nangyayari, parang may kalakip na sumpa. May kalakip na sumpa na dapat nyong iwasan at kontrahin. Paano nyo ngayon makokontra? Ano gagamitin yung pangontra? Meron ba? Diba, nung umalis yung TBJ, no? Nagkasunod-sunod. Yung Itbulaga, tapos, eto. Diba? Hindi naman sa atin na pinagtatawanan, ha? Kasi ito, Apex to, eh. Baka mamiss. Pinagtatawa lang tayo nito. Hindi po. Apex po yan. Bawat salita ko may tumatawa. Ayan, okay, hindi ako magsasalita, may tatawa. Ayun. Siguro, ito na talaga yung salitang pati ako natawa. Susunod-sunod, oh. Kasi kayo, eh. Iba? Kasi kayo. Yung tipong ayaw nyo, gumigit na kayo. Sa gitna lang kami, ayaw naming makialam sa away nila kasi wala naman kaming karapatan. Away nila yun. Pero, nakisali pa rin kayo. Pinaburan nyo pa rin yung gustong mangyari ng Tape Bulaga. Diba? Hindi kayo gumitna. Diba? Sa kabila na malaki ang naitulong sa inyo ng TBJ simula nung nandiyadyaan sila sa GMA7. Kumbaga parang hindi kayo marunong tumanaw ng isang palabra de honor kasi yun ang magandang maganda yung marunong kang tumanaw sa mga tao na malaki ang naitulong sa'yo at lalong-lalo na sa istasyon mo. Kasi hindi mo pwede sabihin na ang TBJ ay walang naitulong dito sa istasyon namin dahil nagbabayad lang naman sila ng upa sa amin. Tungkulin nila yon na buwan-buwan sila magbayad sa amin. Ganun yon. Pero ang tunay na itulong ng TBJ sa inyo ay magpasok ng mga advertiser dahil naiimpluwensya ng mga advertiser, di ba? Kasi meron kayong malalakas na programa at isa na doon ang Itbulaga noon. Di ba? Palakpakan. Kaso nga lang ang nangyari is binitawan nyo ng ganun-ganun na lang sa loob ng 28 years na paninilbihan ng TBJ sa channel nyo ay hindi nyo man lang sila binigyan ng karapatan na magsalita at ipaglaban ang kanilang mga sarili. Palakpakan! Para ako nasa korte. Diba? Dapat ang ginawa nyo, hiningi nyo ang side ng TBJ, naging fair kayo. Sana nakita nyo yung ginawa nila na serbisyo sa inyo dyan sa GMA7. Pero hindi. Binaliwala nyo. Umalis sila, parang wala lang sa inyo. Hindi nyo pinansin. Ni Ha, ni Ho, kahit kamusta, hindi nyo sila kinausap. Pinabayaan nyo lang sila. Samantalang ang TBJ, gumawa ng lahat para maging number 1 ang Itbulaga. Dahil hindi ang Itbulaga ang gumawa ng paraan para maging number 1 niyang programang yan, kundi ang TBJ para sumikat ang pangalang Itbulaga. Sila ang naghirap dyan. Diba? Hindi po tape ang naghirap sa pangalan na ay, ba't pangalan? Hindi po tape ang naghirap sa programang yan, kundi ang TVJ at ang legit Dabar Cards. Lahat ng sakripisyo, pagod, pag-iisip, ginawa nila dyan. Ang tape, sige, naglalabas lang sila ng pera dyan kung ano ang kailangan dyan. Pero sa lahat-lahat, TBJ ang gumagawa ng paraan dyan para manatiling number 1 ang pangalang Itbulaga, yung show ng Itbulaga na yan. Dahil sinasabi ko, kahit maglabas ng ilang milyon ang tape, kung hindi naman kikita ang programa ng Itbulaga, patuloy pa rin silang malulugi at ihihinto na yan. So, hindi nila naihinto
sa loob ng ilang dekada dahil sa TVJ, dahil sa ginawang pagsisikap ng TVJ para iangat ang Itbulaga dyan sa channel nyo, kaya nadamay din ang channel nyo sa pag-angat ng Itbulaga. Yun, period. Bawas na advertising revenue sa flagship channel nitong GMA7. Samantalang kung 20% ang nabawas sa advertising revenue ng GMA Network, lumago naman ng 5% ang gastos nito sa 10.6 billion dahil nagmahal ang production cost. So, masasabi natin dito na tumaas yung cost nila, tapos bumaba yung kita. So, medyo hindi po maganda, no, sa isang company na tumataas yung cost pero yung kita ay bumababa. Ayon pa dito, naghigpit na sinturon ang kumpanya at niliitan po ang mga mid-year bonus ng mga empleyado. So, apektado na rin po pala yung mga empleyado po nila. Kaya, nabawasan ng 59 million ang gastos dito. Ngunit, lumaki pa rin daw ng 7% ang ginastos para daw sa talent fees at sweldo ng kanilang mga tao na umabot sa 2.98 billion mula sa 2.78 billion na sa parehong panahon noong 2022. Sarap maging artista, no? So, ibig sabihin, mas tumaas ang cost ng mga empleyado sa mga employee po nila kumpara po noong nakaraang taon na 2.78 lang. Tapos ngayon, 2.98 million yung cost nila sa mga employee nila. So, medyo hindi po talaga maganda, no, yung pasok ng taon itong GMA Network. Kasi mas malaki yung lumalabas. Kasi parang nadasalan parang may kalakip na mahiwagang sumpa sa pumapasok. So, ang pinag-uusapan dito ay yung 9 months, no, ng GMA. So, kailan ba nawala ang TVJ? Diyan po sa GMA Network. Nagsimula ng June. So, magbilang tayo. June, July, August, September, October, November, December. So, yung kalahati po doon, no, sa 9 months na yun po yung time na wala yung TVJ, na wala yung TVJ sa network nila. Sa katunayan po niyan, isang malaking factor din po ang TVJ kung bakit nabawasan din po ang revenue ng GMA Network. Kasi yung mga nanonood po sa kanila, nabawasan din po at lipatan po dyan sa TV5, no? Tama, yan ang sinasabi ko. Sa dami ng sumusuporta sa TVJ, no? Kaya nga nanatiling number 1 yan sa GMA dahil sa mga sumusuporta din sa kanila. O, di ba? Nawala ang TVJ dyan. Siyempre, maglilipatan na rin yung iba. Napunta sila sa TV5, so doon din sila manonood. Meron pa nga nag-comment doon Nabasa ko, ewan ko saan ko nabasa ngayon sa isa sa mga na-reaction ko. Bakit? Batang Quiapo lang naman maganda ron sa TV5. Tsaka EAT, pinapanood yung iba, hindi. Huwag kayong mainip, mga brad, mga sir. Diba? Sinasabi ko nga, kakasimula lang yan TV5 kahit na matagal ng istasyon yan. Ngayon pa lang nagbo-boom yan. Gagawa ng paraan yan para makasabayan sa mga channel dyan sa telebisyon. Diba? At kung alam na nilang kumikita sila, tinatangkilik na sila ng mga tao, marami nang nanonood sa'yo Hindi mo pa aasikasuhin yung channel mo. Ewan ko na lang kay MBB pag di niya pa inasikaso. Diba? Dapat pagandahin niya yung channel niya. Dahil marami ng taong nanonood sa kanya. Diba? Yun ang importanteng gawin ni MVP. Hindi lang EAT ang papanoorin dyan, kundi mga programa, lalong-lalo na. Merong Wow Mali, diba? At nandiyan din yung bagong ni Bossing Vic, yung Mana-Mana, diba? Mana ba yun? Yun. Diba? Parami yung programa dyan. Kaya wag maiinip yung iba. Kaya yun, malaki din ang ibinawas. Diba? Kasi nga, maraming sumama sa EAT na supporter ng Itbulaga dati. So, doon na sila nanonood. Nalipat. Kasi kayo sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iuyagis na ang pag-ibig mo.
Kasi kayo pinabayaan nyo yung TVJ. Sayang. So, kahit sabi nga nila, kahit gusto po nila yung palabas, hindi na lang kasi wala doon yung TVJ na sinusuportahan po nila. So, meron talaga ditong epekto ang pagwawala po ng TVJ sa GMA Network. Yun po ang katotohanan doon. At yun, malaking factor po talaga, no, ang pagwawala ng TVJ sa GMA. Alam naman natin yan dahil kitang-kita natin na yung mga taong sumusuporta po sa TVJ naglipatan po sa TV5, no? Alam naman natin at kitang-kita natin na tumataas no ang ratings ng TV5 dahil marami po ang mga nanonood dito. So yun pong mga nanonood sa TV5 ay mga datihan po yun na nakatutok diyan sa GMA Network. Since nawala na ang TVJ, nagsilipatan na din po sila. Ganyan sila ka-loyal sa TVJ. Gusto mo bang kumita? Mag-register na at mag-bet sa inyong mga paboritong sport league like basketball, tulad ng NBA, PBA at marami pang iba. Continuous lang ang pagbibigay ng bonus at i-click mo lang ang link na nakapin sa comment section nitong video. At gamitin ang code na DIRSTV para makuha mo ang inyong bonus. Ano na? Bet na. But remember, bet responsibly. So kung pagkukumparahin naman natin ang kinita po ng ABS-CBN sa GMA Network, mas tumaas po ang kita ng ABS-CBN. Ang ABS-CBN 4.829 billion ad sale first 9 months. Samantalang itong GMA Network 2.5 billion profit first 9 months profit. So makikita natin na halos kalahati po ang kinita or ang taas ng ABS-CBN versus dito po sa GMA. O tingnan nyo naman po, 18% increase in regular ad sale ang ABS-CBN, 24% improvement and net loss. Ito namang pong GMA, 52% decline in profit and 20% decline in ad revenues. Bumaba po talaga ang GMA. Kung tutuusin ang ABS-CBN, wala pang prangkisa ang ABS-CBN pero tinalo po sila, no, nitong ABS-CBN. Itong GMA may prangkisa, mataas ang reach, tinalo sila ng ABS-CBN. So, ano ang nangyari? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay DIRSTV. Ayan mga katunay, anong nangyari sa GMA? Ba't sila nagkaganyan? Comment lang po kayo sa comment box sa inyo ring mga opinion na ibibigay. No? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.